nagkaroon ng public hearing at sinasabi po ng mga sa Kongreso na yung pong implementasyon ng tinatawag ng MMDA ay illegal. At dito ay hinahamon namin ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno na ngayon ay humahanap sila sa tinatawag natin na pangangampanya, pero nangangampanya sila na wala pa silang nagagawa. Kaya nandito po kami ngayon at i-declare po namin at ang sumunod pa po na issue namin ay yung tinatawag natin na yung pagtaas po ng fine and penalty na hindi ang subong po nung nagkaroon po kami ng public hearing nung kami po ay nag-strike at nagkaroon po ng public hearing sa Kongreso. Ang sinasabi po ng mga congressman ay ang sinasabi po na ito raw po ay illegal. Hindi raw po kailangan na ipa-implement ito dahil hindi po ito dumaan sa public hearing. Doon po sa aming kasama sa gaganapan namin na transport, yung pagpasura o tinatawag na paghinto muna ng implementasyon ng Department Order, DOTC Department Order 2008-39, yung pagtaas po ng fine and penalty. Ito po sa nakikita namin ay gawa naman ng isang departamento at hindi po naman batas, kaya makapangyarihan at may pagkakataon pa na ito muna ay ihinto sa pamamagitan ng panawagan ng Kongreso. Dahil hindi po dumaan sa Kongreso ang ito pong implementasyon nito. Ang masakit po rito ay hindi po makatarungan para sa amin ang Department Order na ito. Dahil ito po isang pamamaraan ng makahayop na implementasyon. Saan po nagbabanggit po natin? Ipagalimbawa po natin ay dinahila sa violation law, skipper. Sa peso pension, dating 150, ginawa po nilang 1,000 piso. Pag nahuli po tayo ng second offense, guilty ng violation mo, 1,500 at suspendido ka na ng 2 buwan.
Kung halimbawa po ay nagkaroon ng pagkakataon na ilang buwan ay nahuli ka ulit ng isang uring violation na yon, ay ikaw po ay suspendido na ng 6 na buwan at 1,500 ulit ang iyong babayaran. At kung sakali na ikaw ay nahuli ulit ng pang-apat na ganun din violation, revoke na po ang lisensya ng isang driver dun lamang sa isang pinakamaliit na violation. Lahat po ng moving violation ay lahat po ay tinaas. Kaya kung sakali na kami pag-iinitan lamang ng isang traffic enforcer at sunod-sunod ang mga violation na ibinigay sa amin, 100% hindi na po kami makakapamasada. Yun po yung sinasabi natin na mga isyo na amin tinatalakay sa ngayon. Tatlo po, yung tinatawag na ibasura ang paligid ng MMDA at saka ng local government. At pangalawa ay tinatawag na yung Department Order 2008-39 ay pansamantalang ipahinto muna yan o ibasura yan, kailangan idaan muna sa Department Order yan. At ang panawagan po namin ay ipatupad ang single ticketing. Single ticketing na sa aming pagkaintindi ay isa lamang na ahensya dapat ang magpatupad na tinatawag natin na moving violation at traffic violation. Dahil nakikita po namin na ang dapat na magdisiplina lamang ay walang iba kundi ang ahensya ng LTO. Dahil ang LTO po ay siya po ang nagbigay sa amin ng kapangyarihan na magkaroon tayo ng driver license. Dito rin po tayo nagpaparehistro sa pamamagitan ng registration. Kaya dapat kung sino po ang nagbigay ng kapangyarihan na ang tinatawag natin na kapangyarihan gaya ng driver license, dapat sila rin ang magdisiplina sa atin sa pamamagitan ng mga itinakda ng batas ng LTO. Kasi nakita po natin kanina at nabanggit natin, pag nahuli tayo ng MMDA, pag lumagpas tayo sa Metro Manila, driver without license na kami. Pag nahuli po tayo, halimbawa ng local government, pagsimula ka sa Pasig, pag nagtungan ka na po sa Maynila at Mandaluyong, driver without license. Kaya magtunay na patunayan lamang na ang dapat ang panawagan po namin ay single ticketing. At kami po ay dideclare po namin ay sa araw po ng Martes sa February 23, kami po ay maglulunsad ng transport strike. Katulad nga po ng mga nabanggit namin ay kami po katulad ngayon, nalalapit na naman ang tinatawag na bakasyon. Wala na naman kaming kikitain dahil marami ang mga estudyante na hindi na papasok. At mayroon po tinatawag natin na nandiyan pa ang mga pangungutong ng local government, MMDA, at saka iba pang tinatawag na ahensya ng gobyerno, lalong wala na po kaming kikitain. Kaya ito po, nananawagan din kami, hindi lamang sa mga kasapi ng akto, sa lahat po ng mga tinamaan na ng mga problema na dinadanas natin ngayon, panahon na para tayo magkaisa at magsama-sama para ipaglaban ang naginingagong nating kabuhayan. Yan po ang kabuuan ng aming tinatawag na transport strike laban sa mga tinatawag na iba't ibang paligid at single ticketing at yung tinatawag na pansamantalang i-hold yung tinatawag natin o ipasura ang Department Order 2008-39. Ang nawawala po sa amin, pag nahuhuli kami, ay halos wala na kaming kita. Yung finally, walang kita eh. Oras na mahuli ka lamang ng isang huli. Kahit sinelas lamang o tinatawag natin na anumang violation, ay talagang wala kaming kita. Ay ang nawawala talaga sa amin ay halos sa talagang walang kita dahil 300 pesos to 400 ang income namin, pero pag nahuhuli kami, at swerte na po na hindi kami mahuli. Swerte sa araw-araw.
Dahil nandiyan po nakaabang ang MMDA, dyan nakaabang ang local government, dyan nakaabang ang LTO, at meron na rin tinatawag natin na nakaabang pa rin yung tinatawag natin ang paligid din ng LTFRB. Kaya nga po yung sinasabi natin na medyo minamaliit yung tinatawag natin na ginawa ng ating Pangulo, yung Executive Order 7112, na sinasabi po dito ay pag-aralang mabuti yung mga tinatawag natin na mga ordinansa na ginawa ng local government. Kasi ang lumalabas po rito, mas marami pa yung traffic enforcer ng local government kaysa doon sa tinatawag na inuhuli. Bakit? Dahil ang lumalabas po rito ay may 25% lamang kada huli ang sweldo mismo ng mga traffic enforcers sa local government. At kung minsan, nagagamit pa ito ng pampolitika. Halimbawa po natin, ang violation nila na pinagkaisa sa ordinansa ay 500. Pag pumunta ka lamang sa konsyal ng bayan at inisyalan yung ticket mo, ang babayaran mo na lamang 250. Ang lumalabas, ginagamit din nila doon sa personal interest sa pamamagitan na para maiboto sila at may utang manood yung driver. Kaya doon pa lamang sa ordinansang implementasyon nila, illegal. Kaya nga po ang sinasabi natin ay inaatasan din dito ang MMDA at yung DILG na pag-aralan yung mga ordinansa na mapag-abuso ng local government. At bilang katunayan ay nagkaroon din po sila ng tinatawag natin na ang Joint Memorandum Agreement ng Circular Number 01-2008 noong date ay September 10, 2008 na sa pamamagitan po ng tinatawag na Executive Order ng Pangulo ay gumawa naman ng tinatawag na joint agreement ang DOTC at saka ang DILG, pero hindi po nire-respeto ito ng local government. Kaya nga po yung sinasabi natin ay dapat ito ay may ayos na at in-implement na hindi pamamagitan na hindi magalaw yung local government gawa ng politika. Pero ang naapektuhan po naman ay yung hanay ng mga tsuper. Yan po yung ating inilalaban dito po sa ating strike. Kaya dito po, pag pinagpatuloy po yung Department Order 2008-39 at pinagpatuloy ang local government na ordinance at pinagpatuloy ang MMDA, isa lamang po ang ibig sabihin ng gobyerno riyan pag hindi po nila ginawa ng solusyon. Phase out ang transport sector, lalong-lalo na sa mga jeep. Well, pag pinagsama-sama po nito, ay isang pamamaraan ko na pag wala na kami kinikita 100%, kami na ang aalis sa Manibela. Yan po yung tangka na nakikita namin na tunay na solution at yan yung tinatawag na gustong gawin ng pamahalaan. Kaya kami po ay nandito na para yung sinasabi natin that February 23 ay kami po ay maglulunsad ng transport strike. Kung sakaling matuloy na nga yung transport strike niya sa February 23, bukod sa ACTO, ano pang mga transport yung kasama niya? Meron ba rin kasama? Sa amin lang, sa hanay ng transport sector, ay dyan natin masusukat yung mga tunay na mga leader ng transport sector. Kung talagang ang layunin nila ay yung proteksyonan ng kanilang mga kabuhayan ng kanyang pinasasakupan, ay saka sila ay naapektuhan na rin na tinatawag ng mga gawa nito at wala na kinikita, ay 100% ay hindi pwedeng hindi sumama sa akin. Hindi man sumama rito ang mga leader at kung may pinoproteksyonan man silang mga tinatawag na ahensya, palagay ko naman ay yung mga kasapi nila ay sasama dito dahil hindi naman sila natuproteksyonan kung may mga problema na sila pag may mga nahuhuli. At dito lamang po sa ACTO ay nakikita na po natin na magkakaroon po ng tinatawag natin na mapapakita yung dawak ng strike. Dahil halos lahat po dito ay federation, hindi po dito association. Katulad na lamang po sa lugar po ng Pasay Federation. Nandito po yung mga taga-Pasay na ang biyahe po nila ay magmumula sa Paliparan, nang gagaling po sa Pasay na papunta rito sa Dapitan. Meron po tayong Pasay na papunta dito sa lugar ng Alabang at meron po tayong Pasay na patungo po kung saan-saan. At nandito rin po yung Federation ng Caloocan at sila po ay sa buong Caloocan na lahat
lahat ng dumadaan sa Caloocan, katulad po ng Santa Maria, Bulacan, katulad po ng Caloocan na papunta sa Malabon, katulad po ng Caloocan na papunta rito sa Panjiksik. Ibig sabihin po, lahat po ng dumadaan sa Caloocan, siya po ang Federation President ng buong Caloocan. At nandito rin po yung mga taga Santa Maria, at nandito rin po ang mga taga Cubao, Rosario, Pasig, at nandito rin po yung Federation na tinatawag natin na Pasig na 11 association kayo? Bali, 16. O, 16 na asosasyon na lahat ang dumadaan sa Pasig. At yung Federation po ng Mandaluyong ay member po rin ng ACTO. Yung Federation po sa Parañaque, ay nakita naman ninyo yung strike namin sa Parañaque na parelisado. Pwede po namin ulitin yon. May federation din po tayo sa lugar ng Montalban, at may federation po tayo sa Bulacan, at nakikita po namin na yung lahat po ng mga nabanggit ko na mga federasyon ay sila po yung mga malalaking samahan na mismo hindi lamang asosasyon sa bawat area nabanggit ko. Kaya naniniwala kami na makakakuha kami ng mga 85% na paralyzed dito po sa lugar ng Metro Manila. Kung mga membro ng UTA, manutak, sasama ka? Yun nga po, hinahamon po sila. At talagang sila ay tinatawag natin na talagang makatransport, ay umopen sila dito, at may representative naman tayo galing sa Kongreso, ay umopen siya rito, at pag-aralan kung ano ang mga dapat gawin para lamang sa benefit ng transportation. Friend, yung sinasabi nyo, di ba, na violation, hindi ba mas maganda siguro kung ang mga driver natin ay maturuan na mag-avoid or huwag gumawa ng mga violations tulad ng sinela, sando? Hindi ba't mas maganda kung tutuparin muna natin yung mga batas bago tayo? May mga pagkakataon kasi na dapat ay meron din tayong batas sa parte ng konsiderasyon. Yung mga tsinelas, pag nahuhuli kami, ay halimbawa natin ay sa Malabon ay tagbaha. Kailangan naman magtsinelas at magsapatos ka. Halimbawa naman natin ay yung tinatawag natin na ikaw ay na may sugat yung paa, dahil hindi ka naman pwedeng hindi lumabat. May mga konsiderasyon sana, hindi naman natin pinagbabawalan yung violation. Ang maganda lamang sana dito ay magkaroon ng tinatawag na implement na ganyan, at susundin natin yan, pero hindi pa mamaraan yung paglaki ng fine and penalty. Bakit? Dahil lalong lalaki ang graphing corruption. Sa anong halimbawa, bakit lumalaki? Kasi kung minsan, nandito na kami sa iba't ibang ahensya, tinutubos na namin ang aming lisensya, binabayaran na namin ang aming pagkakasala, pero swerte na kami na 4 o 1 linggo ay makuha namin yung aming driver license. Dapat dito ang implement ay tingnan muna natin yung ahensya ng pamahalaan kung paano kabilis sila na kumikilos para makikuha agad ang lisensya. Kasi kung makukuha agad ang lisensya, madali lamang yung tinatawag natin na pag-release nila ay magiging way na magiging maayos yung kalakaran, at hindi magiging daan yung suspendido o revoke ang lisensya mo. Dahil pwede naman tayo nagawa na isang pamamaraan na makatao na serbisyo. Halimbawa natin, naka-4 na beses na kami ang violation ay gano'n. Dapat hindi mo i-revoke o agad mo kami ng pabuhayan. Ang dapat dyan ay paglinisin mo na lamang kami ng kalsada ng gobyerno, at nakalagay doon ay kami mga pasaway na tsuper, para ba hindi natin bibigyan ng certification hanggang hindi naman siya nakakaroon ng pagkaparusa na katulad ng ganon. No? Pero kung halimbawa itatanggalan mo na ng hanap buhay, ang gobyerno natin ay walang kakayahan magbigay ng hanap buhay. Kami na naghanap ng aming ikabubuhay. Ang kailangan na lamang namin ay protection at may ayos ang aming kalakaran sa transport sector. Dokumento lang ang hinihingi namin sa kanila. So yung paralization is 85% Metro Manila alone? Oo, Metro Manila muna ang exercise natin dahil may MMDA kasi. No? Tapos yung local government, kung makukuha namin yung local government, magiging benefit na rin ang pangkalahatan ng nationwide. Kaya ang concentrate dito ay Metro Manila muna dahil yung MMDA issue na isa sa mga nagpapahirap sa amin dito, at ang pangalawa yung local government na dapat maintindihan yan. Pangatlo ay yung tinatawag na Department Order 2008-39, yung pagtaas ng fine and penalty na talagang makakamatay sa amin.
Hindi naman namin sinasabi na wag magtaas. Idaan naman natin sa tamang proseso. Alam naman natin na ang yung paggawa ng pagtaas ng bayarin dito sa mga departamento, dinadaan sa public hearing sa Kongreso yan eh. At saka hindi kailangan na 600% lang itinataas. Ang aking observation dito, pag nagtataas ka ng bayarin, ay mga 25% lamang. Pero yung mga 600% ay illegal na yun para sa amin. Mga gano'ng karami ba yung miyembro ninyo dito sa Metro Manila? Mga ilang percent nung mga bumabiyaheng dito Hindi, ang member namin dito ay umaabot kami ng, dito sa Metro Manila, umaabot kami rito ng 100,000. Kasi ang pinakang namin dito, ang ibinibilang namin dito, hindi lamang sa mga jeep, member din namin kasi ang mga FX, member namin ng Padjak, member namin ng tricycle. At yung naging problema din ng mga member namin sa tricycle, yung ikinalabas ng MMDA, hindi rin makatarungan yon. Yung sinasabi nila na yung kapag ka nahuli raw sa main road, ay ang gagawin daw nila ay ipipison at wawasakin yung tricycle. Mukhang hindi makatarungan yun. Kasi may mga pagkakataon kasi tayo na mga tumatawid. Pero kung talagang dapat ay pagbawal yon, dapat ay ayusin na lamang ng gobyerno. Eh, hindi na kailangan yung paghamon ng MMDA na wawasakin mo yung aming kabuhayan na private property naman yung aming pag-aari. Hindi kailangan na saklawan pati na yung pag-aari namin ay sila ay may kapangyarihang wasakin yung pag-aari namin. Kasi may mga violation tayo na dapat ilagay. Kaya sa aking observation ay baka sumama rin sa amin yung pagpapaalis ng paligid ng MMDA. Hindi ba may hirapan naman ng mga taong bayan pagka nag-strike kayo sa araw na yun? Sila naman ang mapaparelisa. Yun nga yung sinasabi namin. At kami naman sa hanay ng transport sector ay naghahanap din at bukas din naman ang aming palad na para daw gumawa naman ng tunay ang gobyerno. Kasi napakarami na ng mga public hearing sa Kongreso, napakarami na ng meeting namin na ginanap sa MMDA, at napakarami ng mga dokumento ang mga final namin para mapatalakay ito. At bilang patunayan, nangailam na nga ang ating Pangulo dito sa executive order na inilabas niya, at gumawa naman ng pakitang tao ang DOTC at saka ang DILG na kunyari ay sinusugan yung utos ng Pangulo, pero tinutulugan nila. Kaya ang amin dito, ang huling hirit namin dito ay yung part naman ng pagsusumbong na namin sa taong bayan, at kami naman ay tulungan din ang taong bayan at unawain ang aming kabuhayan. Dahil araw-araw naman kami mga magkakasama. Kaya sinasabi nga po natin ay kami sa hanay namin, tuloy-tuloy ang pag-iikot namin, at may mga flyer kaming ikinakalat kayon para malinawan naman na tinatawag malinawan ng mga ibang mga driver yung aming pinaglalaban. Mismo ng DILG, nagkaroon na rin kami ng public hearing kay Puno, kay Secretary Puno, na sinasabi ng DILG, lahat ng ordinansa ng local government na mapag-abuso na sumasaklaw na doon sa kapangyarihan ng national ay dapat ay tabuhin. Kaya nga po yung panimula na sinabi natin kanina na ang kapangyarihan lamang talaga ng ordinansa ng local government ay yung sa parte lamang ng tricycle. Kasi sila ang territorial lamang nila yon, at saka yung prangkisa nila ay doon lamang sa area ng kanilang bayan. Ano yung boundary nyo? Ha? Isang araw yung Ngayon, ang boundary namin ay lalong tumaas pa dahil tumaas ang spare part, tapos tumataas yung mga tinatawag na yun. Ang tumataas sa mga langis, etc. Kaya ang boundary, iba-iba, no? Di sa inyo magkano? Kapasok. Conforme doon sa haba ng capacity. May 700, mayroong 1,000. Ngayon, ang ginagastos natin na krudo sa isang araw ay magkano nagagastos natin sa isang araw? Only sa amin sa Pasig, Yapo, 30 liters. Magkano yun? Mabot na 1,000. 1,000. Kailangan ay kumuha muna kami ng 1,000 plus yung 900 boundary. Kailangan kumita muna kami ng 1,900 para yung obligasyon namin sa operator at saka doon sa crudo ay makuha namin. Kaya yung kita namin dito, pag dumiling na, yung isang beses na lang, yung isang ikot o dalawang ikot na lang, yun yung iuwi namin.
ay kung doon sa gabi, makutungan pa kami. Kaya wala kaming seguridad na isa. Mabuti pa yung mga manggagawa, pag pumunta yan sa pabrika, pagtapos ng kanyang pangalan, paglabas niya, may 300 minimum wage na yan. Kami sa driver, pag hawak namin ng manibela, wala kami seguridad na kita dahil sa dami nga ng mga enforcer na nakahabang sa amin para pagkakitaan. At saka nakikita rin namin na yung mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, nagpo-contest pa sila ng pagtaas ng revenue. Sa strike, di ba, kasama yung RFID na hitingin nyo na Association, tapos kunyari pa, utangin ata ng ganito, pagdating ng pag-pirmaat mo, wala namang inilalabas. Saan ka makakita ng, saan naman tayo makakita ng pagpapaloob na halimbawa ito yung operator, ako yung driver, no? Ang pangutangin ay yung driver, pero nakasamla yung commercial prangkisa ng operator. Ay kung tumakas yung driver, dahil hindi naman talaga lithium na nandiyan yan, at marami ng inutang yan, hindi yung pagkakaroon mo. Kaya yung mga banat na yun, mga suntok sa buwan yun. Kapogi pa yung lang yun. Sir, di po ba sa inyo? Incentives. Nagpunta nagpunta ako dun eh. At pumunta kami. Sabi ko sa kanya, ikaw naman ay dalubhasa na tinatawag natin na dalubhasa sa iyong panggawa ng batas. At gusto ko sana ay umiral na lamang ang single ticketing. Diba? Kasi hindi natin maintindihan kung sino tatawag kanila eh. Yung MMDA o LTO. Ang masakit naman sa MMDA ay hindi naman nagkaroon ng pagkakataon na mabigay niya ng sila yung mag-i-implement. Ang lumalabas kasi rito, kasi papayag kami na yung sinasabi dun sa batas na special law, single ticketing sa Metro Manila, MMDA lamang ang mag-i-implement. Diba? Yun yung gusto kong ilaban ni Judge, ni Chairman. Pero nung nagpunta siya doon, nagkaroon ng tinatawag natin na pamitin sa lahat ng mga mayor, ayaw nang pumayag ng mga mayor na ang gagamitin ticket ay yung ticket ng MMDA. May individual sila tinatawag na individual sila tinatawag na kanya-kanyang ordinansa sa local government. Yun nga yung sinasabi natin na pag hindi kinuha ang kapangyarihan ng MMDA, yung single ticketing sa mga local government, lumiliit ang kapangyarihan ng aming ticket. Kasi medyo lumaki lang naman ito yung MMDA ang gagamitin eh. Ay hindi ka kaya ng ating Chairman Innocentes yung tinatawag na implementasyon na yon. Ang binanggit pa ng mga reporter doon sa meeting nila ay ibibigay na lamang daw ni Judge ang mga enforcer niya sa mga local government. Sa mga tuwid, wala siyang ngipin. Ano yung point para implement pa natin yung part ng MMDA? At saka napag-aralan din namin, nagkaroon kami ng public hearing dito sa Kongreso na meron pang ongoing na tinatawag na TRO na pinagbabawalan ang MMDA na manghuli. Pero ang kanila lamang batayan ay nag-file daw sila ng motion for reconsideration doon sa tinatawag na Supreme Court. Ay hindi naman lumalabas na pag nag-file ka ng motion for recon, ay pwede ka nang tumakbo. Kaya doon ko nga hinamon si Judge Innocentes si Chairman Hindi niya nagamit yung kanyang kaalaman sa batas. Kaya ang panawagan pa nga namin dyan kung hindi lamang niya kaya yung parte ng tinatawag na pangalakan ng transport sector, mag-resign na siya. Marami pa namang obligasyon ng MMDA, hindi lang naman sa traffic Iwanan naman niya yung traffic, yung transport, nandiyan naman yung pag-aayos ng mga drainage sa ating kalsada. Nandiyan naman yung tinatawag natin, yung mga zona ng paggawa, ng mga paglalagay ng mga bahay. Nandiyan naman yung nakamember din naman sila sa health. Kaya yung lumalabas, ay mukhang hindi niya na nakakaya at hindi naman ibibigay ng mga local government, ano pa yung saysay para maging chairman siya sa pamamagitan ng paghawak ng traffic. Pero sir, kasi MMDA din ako Oo. Sabi niya, may message siya na nagpwede Manila
kanilang council meeting, Oo. nag-press release pa sila, approved by ng 17 mayors. Oo. Anong inaprubahan? Di ba nag-object yung mga mayors ng Oo. ticketing, OBR Oo. gusto. Ngayon daw, nag-approve na daw. Anong inaprubahan? Ano? Ano? Ticketing daw. Hindi, anong klase? Inaprubahan ba, napapayag ba ang local government na tatanggalin na lahat ang ordinansa nila at yung MMDA ticket na lamang ang gagamitin? Sa aking observation, hindi pumayag ang lahat ng local government. Ang gusto ang hiniling sa kanya ng ang hiniling sa kanya ng mga mayor ay ipagpatuloy at tumulong na lamang yung mga enforcer ng MMDA. Kaya ano yung napagkasunduan nila? Ay hindi rin naman ticket ng MMDA ang gagamitin. Hindi rin naman yung TBR. Kaya nga nasasabi natin yung TBR ng MMDA at saka yung kalakaran nila, illegal. Tapos sabi pa niya, may technical working group siya na dinrelate, na pag-aralan yung single uniform para maging uniform yung 17 localities. Paano magiging uniform yun? Support ko yung pangalan nyo na kayo nga daw nag-request nun, kaya daw nila tinakil sa mechanism. Oo, tinakil nila, pero wala akong nakitang ginawa nila. Tinakil nga nila, pero hindi pumapayag yung local government na individual na tanggalin yung kanilang ordinansa para sa paggamit ng panikit. Ang gagamitin pa rin ng local government ay yung tinatawag na kanya-kanya nilang panikit. Ang tinatanong natin dito, yung kapangyarihan ng MMDA, yung single ticketing, na yung ticket dapat ng MMDA ang gagamitin. Hindi niya nakaya yun. Hindi niya nakaya yun. Sir, kung sakali, sino naman yung pwedeng pumalira? LTO. Dahil sa nakikita ko kasi, at saka hindi na naman sila pagbabawa, ba, LTO. Kasi yung LTO kasi, nanggaling kasi dito yung aming driver license. Ang LTO kasi ay dito kami nagpaparehistro. Di ba? At saka dito, yung kung sakaling LTO na ang may hawak, at isa na lamang ang ticket na gagamitin, hindi naman natin sila pinagbabawalan na mag-ayos ng traffic eh. Pwede naman sila mag-deputize ng LTO para lumalabas, hindi control yung pag-aabuso. At yung sa local government, pwede rin naman sila mag-deputize ng LTO, kaya lamang mayroong adjudication na tama. Kasi may mga bagay kasi hindi tama yung yun ang amin doon. At saka yung issue pa namin yung department order, ibasura. Yung pagkatang pa yung penalty. Yung 2,939. Malinaw na yung... Oo, sir, malinaw. Kasi kayo pag kinukoto ng MMDA Oo. sa press release nilang Hindi, nagpapapogi lang yung MMDA kasi wala siyang kakayahan na disiplinahin yung mga mayor. Kasi nasana na yung mga mayor na laki ng income eh. Kaya hindi na ibibigay yung kanilang paligid. Sir, kung sakali, sabi ko, pinahinaan niya mag-resign si Judge Vicente, sino pwedeng qualified pumalit sa MMDA? Wala na. Huwag siya na ng MMDA. Chairman. Ilipat na lamang natin yung mga empleyado, ilipat na lang sa iba-iba ahensya. Ang laki-laki ng mga budget eh. Nagdo-double compete lamang yung kanilang budget eh. Bibigyan kita ng halimbawa. Katulad ng WH, di ba? DPWH. Inaano rin, ay meron na tayong national DPWH. Nagdo-double eh. Yung tinatawag natin na health, meron sila sa military health eh. Meron naman tayo ng Department of Health. Meron na yung sinasabing zoning, yung zoning ng mga babahay. Di ba? Kasabahan nila yan eh. Meron naman tayo tinatawag na housing. Ano pa naman yung mga empleyado niyan? Ilipat mo na rin sa kanya-kanya mga dapat na departamento nila na kinaukulan nila. Hindi yung budget ay nabawasan pa at napunta pa sa maayos. Ano pa na iayos ng MMDA? Wala naman ako nakitang maayos. Puro pagpapahirap. Sir, question lang sir, yung pang-transport strike nyo, tuloy-tuloy na yan? O halimbawa... Hindi, inaano namin yan. Ibig ko sabihin, halimbawa, nalaman na Malacanang tapos, ano mo na, negosasyon muna tayo. Ay hindi, nakano na eh, wala na siya in-innovation. Kahit na hindi na lahat ng dokumento, niluloko na lang nila kami. Pero 100% tuloy yan sa 23. Kailan ba hindi? Ang akto pa nagsabi tuloy. Meron dyan nagsasabi na strike pero hindi tinutuloy. Di ba? Gano'ng katagal yung strike niya? Conforme sa sitwasyon, pwede pa ito ay panimula lamang. At pag hindi nagbigyan ng to, ay baka tumama na nationwide. Isang panimula lamang na pagkilos siya, dahil naghihintay lamang sa akin ng Region 1, Region 2. Sir, yung komento ni
San Mateo na ni George San Mateo, Oo. pag nagpatawag na ng strike ang acto, ang grupo nyo, kukunti lang naman daw ang... Kailan ba siya nagpa-strike ng transport sector? Di ba pag nagpapa-strike ka, nakikita mo yung Gabriela? Nakikita mo yung mga... Di ba nung huling strike nila? Ang nakita nila yung mga bata na galing sa squatter na pinakain nila din sa circle? O nagkaroon ba ng beneficyo? Hindi ka tulad namin, hindi naman sinasabi natin na marami yan. Di subukan niya ang strike namin sa 23 sa Martes na makita niya. Kailan ba nag-strike ang piston na hindi kasama ang mga manggagawa? Saan ka makakita ng piston, na-strike ng piston na hindi kasama ang Gabriela? Kasi wala nga siyang pwersa. Naniniwala ba kayo na karamihan dito ng mga nakaupo dito ay member ng piston na umalis na sa kanila lahat? Yung sasasyon ng jeepney driver. Papaling yan. Papaling yan. Ay, ako lang pa. Karamihan ng miyembro ng pisto lumipat. Hindi sila kayo, sila. Kasi ito kay ma'am. Oo, para yung Kasi bigyan ng kopya. May buhay! Andiyan na ako. Hindi, bibigyan. Kapasok ka lang. Ako na wala ako. Tapos ako may iba para pinapasiro. Dala kayo ng mga dokumento para may ebidensya tayo na talagang tuloy-tuloy ang dialogue namin. Wala